Jesus Christ for forgiveness of our sins. We receive the gift of the Holy Spirit. To God be the glory, as Father He created all. To God be the glory, the Son, the Savior of the world. To God be the glory, the Spirit He dwells in my heart. To God be the glory, there's only one God. To God be the glory, as Father He created all. To God be the glory, the Son, the Savior of the world. To God be the glory, the Spirit He dwells in my heart. To God be the glory, there's only one God. He will be like rain falling on a field, like showers watering the earth. In His days the righteous flourishes, prosperity abounds. He will rule from sea to sea. All kings will bow down to Him. All nations will serve a Lord and King. He endures as the sun, as long as the moon. His majesty will shine through all the world. Praise be to the Lord, my God of Israel. Had it not been because of you, who'll be on my side? Praise be to His glory
our strength is failing, Lord, our strength is ebbing away, as long as we know that you are here by our side, we can make it, Lord. As long as we know that you are the God of Israel, to strengthen us, we can stand, Lord. Ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid, at ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako
lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Praise God! Sa mapagpalang gabi sa inyo po lahat. On behalf of our beloved Bishop Luwin, Pastor Norma, maraming salamat for this wonderful opportunity once again na magamit ng Panginoon para maghayag po ng kanyang kabutihan. At salamat din po sa ating Diyos na buhay sa pagkakataon po na makatayo po sa inyo pong harapan. So ngayong gabi po ito, nasa last part na po tayo ng Sin of Eli. Pero bago po tayo magtuloy sa ating pong pag-aaral, tayo po muna humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yung po natin na ating pumangulo, tayo po manalangin. Lord God, we thank you so much, Panginoon, O God, for this wonderful night na binigay niyo sa amin na muli makapag-aral ng mga napakahalagang salita mo. Patuloy, O Diyos, inisin mo ang puso't isipan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon, sa dakilang gawain ito. Ikaw po, manguna po sa amin, yung spirit of conviction mo, Lord, na dumaloy sa bawat isa po sa amin. Yung aming Holy Spirit mo ang kumilos sa buhay ng bawat isa po na makikinig at manonood ngayong gabing ito. Gawin mo rin kami sa spirit of error. Dalangin namin yung kapatid namin na galing pa sa mga trabaho, sa malalayong lugar. Hatid mo na safe and sound sa kanilang mga tahanan para umabot po sa aming pag-aaral. Panginoon, ikaw lang po ang maitaas sa araw na ito, Panginoon. At gawin mo rin kami sa anumang mga gawa ng kaaway. Magmula sa umpisa hanggang sa matapos ay samahan mo kami, Panginoon. Salamat. Muli binabalik namin sa inyo lahat na kadakilan at kapurihan. In Jesus' name, Amen. So, praise the Lord, mga kapatid. Last week, we have finished part 3 of the Sin of Eli, in which we have learned that the voice we ignore is the warning we need. However, tonight, as we continue our series, we are going to talk about the last part of Eli's sin, which is still under sa series po natin regarding the sins in the Bible and their consequences, as we are going to tackle about when the glory departs. Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 4 verses 19 to 21. Now, his daughter-in-law, Pinehas, his wife, was with child, due to be delivered. And when she heard the news that the ark of God was captured, and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself and gave birth, for her labor pains came upon her. And about the time of her death, the women who stood by her said to her, "Do not fear, for you have borne a son." But she did not answer, nor did she regard it. Verse 21, then she named the child Ichabod, saying, "The glory has departed from Israel, because the ark of God had been captured, and because of her father-in-law and her husband." Brothers and sisters, pag sinabi po nating glory of God, ito po yung bigat ng kanyang presensya. His holiness, His power, and His nearness. Hindi po ito isang vibe, or hindi rin po itong isang emosyon, or isang panahon, but it is God Himself showing up. Kaya lang po, pag ang isang banal ay naging pamilyar na lang po sa mga tao, ito po'y nagiging vulnerable to dishonor. In 1 Samuel chapter 4, dinala po ng mga tao yung pong Ark of the Covenant. Ito po ang simbolo ng glory ng Diyos sa labanan na para bagang pampabuenas po nila ito or para pong lucky charm. Although we do not believe in luck dahil naniniwala po tayo na ang lahat ng bagay ay nasa kapahintulutan po ng Diyos. However, kung mapupuna po ninyo, there was no reverence, wala din pong repentance, just a routine. Kaya ang resulta, the ark was captured and the glory departed. Kaya po ang tanong, paano kung ang presensya po ng Diyos ay tahimik or marahan ng umalis sa ating po mga buhay at pagkatapos ay hindi po natin ito namalayan? What if ang isang church continues to function? Andyan yung mga programs, andyan ang mga preachings, even music, but the glory of God is gone.
Yan po ang nangyari nung panahon ni Eli. Kaya lang po, hindi po ito bigla, kundi dahan-dahan. Hindi po sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog, kundi sa pamamagitan po ng isang mabagal na pag-alis. And when the dust settled, nanganak ang isang babae to a son and named him Ichabod. Or in Hebrew, Ikavod. Ibig sabihin, no glory or the glory has departed. Ito po yung isa pong compound word or pinagsama po yung salita. Yung pong ibig sabihin, isa pong negative prefix po yan, meaning no or without. At ito pong kavod. Ibig sabihin, glory, honor, or weight. Na same na root word po yan na ginamit for God's presence or majesty. So ang Ikabod po appears in 1 Samuel chapter 4 verse 21. Nung nanganak po ang asawa ni Phinehas, pagkatapos makapture po ang Ark of the Covenant ng mga Philistines. So yung pong kanyang asawa at yung kanyang father-in-law na si Eli ay namatay na. At ang Israel po naman ay dumanas naman po ng matinding pagkatalo. So doon po sa kanyang pamimighati, she named her child Ikabod. Ang sinasabi, the glory has departed from Israel. So ito po yung isang deklarasyon ng spiritual tragedy. Yung pong visible symbol of God's presence. Yung pong arka or yung Ark of the Covenant. Ito po'y nawala at ang mabigat ay kasama po dito yung pong sense of divine favor and power. Kaya lang po ang tanong, why did the glory of God depart? Unang-una, it is because the symbol of God's presence was misused. Ang sabi po sa verses 10 to 11 ng 1 Samuel chapter 4, so the Philistines fought and Israel was defeated, and every man fled to his tent. There was a very great slaughter, and there fell of Israel 30,000 foot soldiers. Also the ark of God was captured, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, died. So natalo po ang Israel sa labanan. Iniisip po kasi nila na pag dinala po nila yung Ark of the Covenant, it would guarantee them victory. Kaya lang po, tinrato po nila yung simbolo ng presensya ng Diyos na parang isang magic trick. Yun siguro ang iniisip po nila. Alam niyo po, hindi po kumikilos ang glory ng ating Panginoon dahil sa isang formula. And I just want you to know na ito po yung rumiresponde or kumikilos sa pamamagitan po ng fear or reverence. Nawala po sa kanila yung arka dahil nawala po sa kanila yung takot sa ating Panginoon. Ibig sabihin, naging masyado na po silang pamilyar or kampante sa presensya ng Diyos, which have stopped them from protecting its holiness. That means, ang familiarity with the sacred breeds to spiritual carelessness. Doon po nauuwi. Si Hophni po at saka si Phinehas ay pinalaki po around sa ark. Hinahandle po nila yung mga banal na bagay. Araw-araw po yan. Kaya lang po, over time, nawala na po sa kanila yung takot. At yung po ang mabigat, nasa pwesto po sila, pero walang purity. Just imagine, bit-bit po nila yung arka, pero hindi po nila bit-bit ang puso ng Diyos. So this implies that we can be near the ark, but far from God. Malayo sa Diyos. So hindi po ibig sabihin na malapit po tayo sa arka ay malapit na rin po tayo sa Diyos. That is why pag ang isang bagay na sagrado po ay naging normal na lang po sa mga mata po natin, sa mga mata ng tao, ay nagiging madali na po ito i-mishandle. Inasyon po nila na ililigtas po sila ng ark kahit na ito po yung nilapastangan po nila. And remember, we cannot carry glory with dirty hands. Hindi po. Bakit ko po sinabi? Dahil hindi po props ang presensya ng Diyos. Hindi po ito isang pyesa na isang performance. All the more, hindi din po ito tradisyon. Lagi po natin pakatatandaan na ito po'y nagde-demand, nagre-require ng una ng holiness, pangalawa ng honor, pangatlo ng humility. The problem is, dinala po ng mga Israelita yung ark sa labanan without ever getting right with God. Yun ang problema. Hindi muna sila nakipag-ayos sa Diyos.
They had the symbol, yes, but not the surrender. Kaya sinasabi, para pag sinasabi ng Diyos sa kanila, enough na, tama na, why? Dahil hindi po papayagan ng Diyos na yung pong kanyang glory to rest where He's no longer revered. Ibig sabihin yung presensya niya, yung kapangyarihan niya, yung favor will not dwell or mananatili in a place that no longer honors Him, no longer respects Him or worship Him with reverence. So therefore, God's glory departs from where it is no longer honored. So brothers and sisters, pinahintulot po ng Diyos na makuha yung arka. Hindi dahil sa mas malakas po yung mga Philistines, kundi dahil yung po sarili niyang mga tao ay hindi na po siya tinatratong banal. At yun po ang matindi. That means, pwede po tayong umawit, pwede tayong sumigaw, we can also gather together, magturo, pero pag wala na po ang takot sa Diyos, the glory will depart quietly, nang hindi po natin namamalayan. At ganun po ang nangyari sa kanila. Para po siyang isang bangko na overtime ay hindi na po nila nilalak yung mga vault. Kasi nasanay na po yung mga tao rumon sa bangko, yung mga empleyado eh. Pero isang araw, mayroong pumasok na magnanakaw. The problem is, nakabukas po yung vault. Kasi nga po, hindi na po nila ito nilalak. Ano nangyari? Inubos lahat ng magnanakaw yung laman. Walang kahirap-hirap. Nagkatanungan, ba't nagkaganon? Ba't nangyari yun? Ang sabi ng manager, andyan naman kami parati. Ngayon namin na iniisip na mayroong magtatangkang kumuha nito. Could you imagine that? Yun ang nasa mindset nila. Na iniisip nila, wala naman ang kukuha siguro. Ano po ibig sabihin? Yan po ang nangyayari when we lost respect or awe for what is holy. Iniiwan na lang po ito unguarded. Nagiging common na lang. Ang problem, magugulat na lang po tayo isang araw. Pag-gising po natin, we realize the glory is gone. Second, the death of leadership follows the loss of glory. In verse 18 of 1 Samuel chapter 4. Then it happened when he made mention of the ark of God that Eli fell off the seat backward by the side of the gate and his neck was broken and he died. Namatay po siya. For the man was old and heavy and he had judged Israel 40 years. Mga kapatid, hindi po bumagsak si Eli nung narinig niya po na namatay po yung mga anak niya. But rather, nung narinig niya po na nakuha po yung Ark of the Covenant. At yung pong pagkakataon na yun ay hindi lang po basta physical collapse po, kundi ito po ay nagpapakita ng isa pong pagbagsak pagdating sa spiritual side. Yung pong kanyang pagbagsak ay nagpapakita kung ano po ang nangyayari pag ang isang leader o ang isang tao o tayo po mismo ay binabaliwala po ang boses po ng Diyos ng mahabang panahon. Meaning sila po ay namumuhay sa alaala of God's past glory while ignoring the fact na yung pong kanyang presensya has already departed. Kaya po meron pong isang subtle but deadly danger sa mga churches po sa panahon po natin ngayon. Yung pong namumuhay tayo sa ginawa po ng Diyos at pinasawalang bahala na po natin yung hindi niya po na ginagawa. Ano po ibig sabihin? Ay iba po sa atin, maawit sa Panginoon, wala pong masama dyan. Ay iba naman, we quote mga Bible verses, okay po yan. Walang iba naman, naaalala po yung mga nakaraang revivals, maganda po yan. Kaya lang po, pag wala na po yung apoy, the altar becomes dry. The worship becomes empty. Kaya po yung presensya po ng Diyos ay hindi na po nagiging fresh. It becomes a memory only. At yan po ang nangyari sa panahon ni Eli. The ark, the visible symbol of God's glory, was taken. Pero yung mga tao ay patuloy pa rin gumagawa, nagfa-function pa rin, pretending na walang nagbago. And always remember, spiritual activity without God's presence is dangerously deceptive. Sa 1 Samuel chapter 4, dinala po ng mga Israelites yung ark sa labanan, expecting victory. Why? Dahil naroon na sila or nagumana ito nung una. Pero hindi po nila namalayan na yung presensya po ng Diyos ay umalis na sa kanilang mga buhay.
Ibig sabihin, nasa kanila yung box, yung kahon, pero hindi yung glory. Nasa kanila yung form, pero hindi yung apoy. Sa makatuwid, nasa kamay po nila yung Ark of the Covenant, pero wala na po ang presensya ng Diyos doon. At ano po sa palagay natin na mangyayari if we keep on preaching, pero wala na po yung anointing? If we keep on serving the Lord, pero wala na po yung passion? Or we keep on attending Sunday worship services, pero hindi na po kumikilos ang Spirit ng Diyos sa buhay po natin for so many months. The point is, ang iba po sa atin ay namumuhay po sa mga old memories and miss the fact that Ichabod has already been written. Nami-miss po yun na hindi alam na naisulat na si Ichabod. And truth be told, memories of glory cannot sustain our present calling. Hindi po. Nakita po ninyo yung pamilya po ni Eli, they had history. Yung mga anak niya were priests. Nasa kanila yung ark para buhatin. Kaya lang po ang nakakalungkot, over time, yung kanila pong reverence became a ritual. And the ritual became routine. And the routine became rebellion. Nakita nyo yung transition. And yet, ang iniisip po nila, huwag kayong mag-alala. Nasa atin pa din ang arka. Nasa ministry pa rin tayo. Parte pa rin tayo ng sistema. But unfortunately, God had left. At wala silang kaalam-alam. Pero, sa kabila ng mga kaganapang ito, God wants to bring the glory back. Pero hindi po without repentance. Nung narinig po ng asawa ni Phinehas na nakuha yung ark, binangalanan niya yung anak niya na Ichabod. The glory has departed. Ngunit sa kabila ng oras ng kapighatian, meron pa rin pong bagasa sa paano pong paraan. The fact that she recognized the glory had left. Napansin niya wala na yung glory nung nanay ni Ichabod. So it meant that someone still cared. Meron pa rin pala nag-aalala patungkol dito. At yan po ang hinahanap ng Diyos. Not the perfection, kundi yung mga tao na magsasabi, Lord, I am not satisfied with memories. Ang gusto ko yung presensya mo ngayon. Yan po ang hinahanap ng Diyos. Para pong isang tao na naglakbay ng mahaba sa malamig na panahon, na nakakita ng isang lugar or cabin, pumasok siya dito. Sa pagpasok po niya, nakakita siya perhaps ng isang stove sa gitna ng kwarto. Ang ginawa niya, nilagay niya yung kamay niya doon sa ibabaw ng stove na ito. Tapos nakangiti siya. Inaalala niya po siguro kung gaano kainit or warm it used to be. Pero pagkatapos ng ilang minuto, nanginginig pa rin siya. Bakit? Dahil pinipilit niya pong mamuhay of yesterday's fire. Alam niyo po ang isang stove na hindi na po nag-iinit, ay hindi po kayang painitin ng ating kasalukuyan. Kahit naggaano pa po ito ka-glorious ng mga nakalipas na panahon. At yan po ang tinuturo ng Diyos sa atin. Now third, the next generation was marked by Ichabod. Ang sabi po sa verses 21 to 22 in 1 Samuel chapter 4, then she named the child Ichabod, saying, the glory has departed from Israel, because the ark of God had been captured, and because of her father-in-law and her husband. And she said, the glory has departed from Israel, for the ark of God has been captured. So nanganak po yung daughter-in-law ni Eli, pinangalan ng Ichabod, ibig sabihin, the glory has departed. Alam niya kung ano po yung nangyari ay mas malaki pa or malaki pa kaysa sa isang labanan. Why? Because God's glory had left the people. Kaya alam niya na mas matindi to, mas malaki pa to sa isang labanan o sa isang gera. Ito po yung naging legacy na pinasa sa susunod na henerasyon. Hindi po prinoteksyonan ni Eli yung glory na minana po ng kanyang pamilya ng ang pagkawala po or pag-alis po nito. Kaya nga po ang tanong sa atin ano po kaya ipapamana po natin sa mga susunod na henerasyon? Ang presensya po ba ng Diyos o ang isang religious activity na lang po na hindi naman po maramdaman ng spirit ng ating Diyos? Alam niyo po, ang bawat generation hands something to the next. Pwedeng spiritual na legacy
o spiritual lie. Pwede ding isang flame or cold ashes na lang. Pwede rin pong isang living fire or just a religious form na lang. Sa 1 Samuel chapter 4, yung pong Ark of God was captured. Namatay yung mga anak ni Eli, namatay si Eli at yung asawa ni Phinehas ay nanganak. Yung pong bata ay lumaki po sa ilalim ng pangalan at realidad ng kawalan. Ano po ibig sabihin? Yung pong generation bago sa kanya, bago kay Ikabod, ay hindi po nagawang proteksyonan yung glory. Brothers and sisters, I just want you to know that our silence becomes the reality. Yung pagiging tahimik natin. Alam ni Eli na nagkasala yung mga anak niya. Alam ng mga tao na yung ark ay naging ritual na lang. Pero wala pong pumigil. Wala man lang pumagitna. Wala man lang pumunta sa altar, umiyak sa altar. Kaya ang resulta, yung pong sumunod na generation was not born into revival. Sila po'y pinanganak sa Ikabod. A reality without glory. Could you imagine that? Kaya nga po kung ano po yung pagsablay po natin na hindi po sa pagkompronta ng kasalanan, iisipin ng susunod ng generation, normal lang, okay lang na magkasala. Maaari din po nilang isipin na yung po mga dry altars, powerless services, dahil hindi po maramdaman ng Spirit ng Panginoon, hindi maramdaman ng presensya ng Panginoon, ay yan lang ang idudulot ng Kristyanismo. Unless tayo po'y tumayo and change the narrative or baguhin natin ang kwento. Remember that religious activity without presence is spiritual abuse. Yung pong art was still in motion. Nandun pa din sa tabernacle. Nakabis pa din yung mga priests. Pero yung glory ng ating Diyos had already lifted. Wala na. Pwede po nating turuan ng mga tao how to shout, how to dance, how to sing, magbigay, maglingkod sa Diyos. Pero pag hindi po nila maramdaman or nararamdaman yung bigat ng presensya ng Diyos, that means we have failed them. Kung ang lahat po na ipapasa po natin is tradition, without encounter, hindi natin namamalayan, tayo po ay nagpapalaki ng mga bata under the shadow of Ikabod. But we cannot afford to raise an Ikabod generation. Hindi po pwede mga kapatid. Bakit? Si Ikabod po never got to experience the art in the tabernacle. Siya po ay pinalaki sa ilalim ng anino ng tinatawag na absence or kawalan. Pero lahat po tayo meron pong pagkakataon, meron pong chance para sabihin, para ibahin ang kwento. Not on my watch, not on our watch. We must protect the glory, teach the fear of the Lord, model holiness, demonstrate true worship, make room for encounter. Dahil ang presensya po ng Diyos ang kailangan po maipasa natin. Andun intentionally, urgently, and faithfully. Pang-apat, the loss that no one wants to acknowledge. Brothers and sisters, ang Israel po ay patuloy na nagfa-function for a time. Kahit wala na po yung ark. That means yung pong buhay po nila ay nagpatuloy or they moved forward. Pero yung presensya po ng Diyos ay wala na po sa kanila. Nag-adjust po sila sa buhay without glory. I just want you to know it is one thing to go through loss. But it is another thing para magsimulang mamuhay na yung pagkawala ay naging permanente. Magkaiba po yan. Sa 1 Samuel chapter 4, the people of God had lost the ark, namatay yung high priest, bumagsak yung mga anak niya, nawala yung glory, at sa gitna ng lahat ng ito, nanganak ang isang babae, pinangalan ng Ikabod, pero ito po ang trahedya. Tinanggap nung babae, ng nanay ni Ikabod, yung bagay that was meant para alugin siya. Para bagang isang bagay na nagde-define sa kanya. Kaya nga po ang tanong sa atin, tayo po ba'y tumanggap na ng pagkatalo? Na hindi man lang nating hinanap ang restoration ng Panginoon? Alam niyo po, ang loss is real. Yes, totoo po yan. But it is not final. Yes, the ark may be taken.
The leadership may have failed. Yes, tragedy may come. Pero wala po tayong matatagpuan sa Bible na sinabi po ng Diyos, this is the end of my glory. Wala po. Yan po ang conclusion ng nanay ni Ichabod. But not with God. Pagdating sa Diyos, hindi po yan. Pinangalanan niya yung bata based sa kung ano po ang nangyari. Hindi doon sa kung ano po ang pwede pang gawin ng Diyos. Now, meanwhile talking about the glory of God, what comprises the glory of God that departed? Ano po ba talaga yung nag-depart? When the glory left, ano ba talaga yung nire-represent ng Ichabod? Pag sinabing glory departed o Ichabod, it means the full manifestation of God's presence, favor, and power was removed. Now, ano po yan? Isa-isahin po natin. Una-una, the manifest presence of God. Glory equals God's tangible presence. Yung pong Ark of the Covenant represented God's throne on earth. Sabi po sa Exodus chapter 25 verse 22, and there I will meet with you and I will speak with you from above the mercy seat, from between the two cherubim which are on the ark of the testimony, about everything which I will give you in commandment to the children of Israel. So meaning, it is a place where God meets His people and communicates with them sa pamamagitan po ng symbolic representations ng mercy seat at ng cherubim. Meanwhile, nung nakuha po yung ark, yung po mga tao no longer had access to God's manifest presence. Wala na silang access. Yung pag-alis mo ng arka sa kanila ay sumisimbolo po of God Himself withdrawing His nearness from His people. Base po sa Ezekiel chapter 10 verse 18, then the glory of the Lord departed. Pangalawa, divine favor and protection. Glory equals covering, protection, and blessing. Yung pong tagumpay ng Israel ay hindi po dahil sa kanilang size, sa laki nila, sa dami nila, or sa kalakasan nila, kung hindi dahil sa kasama po nila ang Diyos. Since wala na po yung Ark of the Covenant sa kanila, they lost divine favor in battle. Kaya po sa 1 Samuel chapter 4 verse 10, so the Philistines fought and Israel was defeated, natalo. And every man fled to his tent. There was a very great slaughter, and there fell of Israel 30,000 foot soldiers. Kaya po sila natalo dito. Kumbaga, the glory also meant God's backing. Or nakaback up po ang Diyos sa kanila. At dahil po wala na po ito, they were exposed and defeated. Number 3, yung pong covenant relationship and identity. Glory equals identity and belonging to God. Yung pong ark ang humahawak po ng Ten Commandments. Yung pinaka-visible sign ng covenant ng Israel. At yung pong presensya ng ark sa kanila meant God is with us. At nung ito po ay nawala sa kanila, so did the sense of being God's chosen people. In other words, another meaning for Ichabod ay we are no longer a people marked by His presence. Number 4, spiritual authority and leadership. Glory equals God's stamp of approval on leadership. Yung pong priestly line ni Eli ay nahusgahan po sa 1 Samuel chapter 2 verse 30. At pagkatapos, napatay po yung kanyang mga anak. Yung pagwawala po ng Ark of the Covenant ay sumisimbolo po of God removing His authority. Mula saan? Mula sa isang corrupt leadership. And without glory, ministry becomes a ritual without power. Number 5, the fear of the Lord and national holiness. Glory equals holiness, weight, reverence. Yung mga tao po ay naging pamilyar na lang po at casual na lang po sa kanila ang presensya po ng Diyos. Nung umalis po yung glory ng Panginoon,
in-expose po nito kung gaano po kalayo nag-drift away ang Israel into compromise. That means no glory equals no reverence, no trembling, no true worship. Sa madalit sabi, ang Ikabod po was not just about the ark being taken. Ito rin po'y pumapatungkol sa spiritual collapse ng mga tao na lumaking casual, corrupt, and disconnected from the God of glory. Sa makatuwid, this is what happened to the life of Eli. Because of his sin, hanggang sa dulo, nawala ang glory ng ating Panginoon. Now, meanwhile, ito po ang pinasasabi ng Diyos sa atin. Do not let temporary defeat become our permanent identity. Perhaps ang iba po sa atin, we may have lost our joy, or your fire, or yung altar, even yung leadership. But remember, we have not lost God's power to restore. Alam niyo po, pag pinangalanan po kasing Ikabod, ibig sabihin niya, we already stopped expecting glory. Para bagang tinanggap na natin na talo na tayo. Ang hindi po alam ng nanay ni Ikabod, sa pamamagitan ng pagpapangalan niya ng Ikabod, she made a declaration na that it is over. Tapos na. God's done with us. The best is behind us. At yan po ang ginagawa ng ibang mga mananampalataya. After failure, ang iba ayaw na manalangin ng mga bold prayers, ayaw na maglingkod sa Diyos. Ay ba ayaw na mag-expect ng breakthrough. Mag-settle na lang sa routine. Na instead na sabihin, Lord, bring back your presence. Ang sinasabi ng iba, I guess this is just how it ends. Alam niyo po, dito po ako magtatapos. Allow me to share another story of a priceless violin na nasira po, nawasak dahil po sa isa pong sunog. Inassume ng lahat na nakakita dito ay it is beyond repair, hindi na kayang ayusin pa. Hindi na kaya i-restore pa. So years later, meron po isang master craftsman. Nakita niya yung mga pira-piraso ng violin. So ang ginawa niya, he decided to get it and rebuild it. Binuo niya muli. Ngayon, sinubukan niya ngayong patugtugin. Ano nangyari? It made music that's more beautiful than it was before. Mas maganda pa kaysa nung una. Kaya nga po meron ngayon nagtanong, paano nangyari yun? Wasak na, sira na eh. Imposible nang mabuo pa. It is beyond repair. How is this possible? Ang sabi ng craftsman, pag ang isang bagay na nasira ay nilagay sa isang kamay na marunong mag-restore or marunong mag-repair, ang sabi niya, it does not lose its value, but it finds its voice again. Ano po ibig sabihin? Yan po ang gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. May ibang iba po sa atin, tinatawag natin ang ating sitwasyon na Ikabod. Pero ang tawag ng Diyos dyan, or He still calls it restoration. Meaning, God's glory returns to people who refuse to settle. Bakit? Sa mga future chapters po, pagbabasahin po natin ang story na ito, mare-recover po yung ark, nagkakaroon ng bagong priesthood. Yung presence of God ay babalik sa mga tao. Hindi dahil sa sumuko na po yung mga tao. Ito po ay nangyari dahil meron pong nagsabi, we won't accept Ikabod as our ending. Hindi kami papayag na Ikabod ang dulo namin. Mga kapatid, what if yung greatest defeat natin, hindi natin alam, ito pula yung magse-set up para sa isang matinding paggising or awakening sa atin. Ano po ibig sabihin? God does not just want to convict us, but He wants to revive us. Kaya po ang tanong, huminto na po ba tayo sa pananalangin? As if God
cannot restore us anymore? Tumanggap na ba tayo ng pagkatalo? At ang sinasabi natin, final na, tapos na. Tinawag na ba natin itong panahon na ito, ikabod? Instead na sabihin natin, revival is on the way. Alam niyo po, hindi naman po nag-expect ng Diyos ng perfection sa atin. Ang hinihingi lang niya sa atin po is yung magpatuloy po tayo. Ibig sabihin, hanggat may hininga po tayo, pwede pa din nating sabihin, Lord, restore your glory. Because I am not settling for Ikabod as I want the glory back. So at this moment, allow me to pray for everyone. Yuko natin po ang ating pumangulo. Tayo po manalangin sa Panginoon. Lord, kami po ay minsan pa susumamo sa iyo. Kung ang iba po sa amin have been numb, have accepted what you never declared, or namuhay po kami under defeat, ayun pong gabing ito, kami nagpupumilit na tumayo, we rise up, and we reject Ikabod. We call for your glory to return, and we will not settle. We will not stop. We want your presence back in our life. Kami po'y nagsusumamo po sa inyo, not for comfort, but for restoration. Let your glory return, and let us see revival in our life again. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So praise God, dito po magtatapos ang ating pong pang-fourth part po ng The Sin of Eli. Sa susunod na linggo, may panibago po tayong pag-uusapan. Another person po to talk about. But meanwhile, to all our first-time viewers, kung kayo po ay nakaka-relate sa ating pong topic ngayon, or dumating na po kayo sa punto ng buhay po ninyo, na nasabi niyo po na wala na pag-asa, wala na ang glory ng Diyos sa buhay mo, na tila baga iniisip po ninyo na wala na mabuti nangyayari po sa inyo. Alam niyo po, this is the time for restoration. God is talking to you tonight. Hindi po para i-declare ang defeat, but to claim the restoration through salvation. That is why allow me to share with you a very important message regarding the gospel of salvation. Na napaka-importante na kailangan natin paniwalaan para po tayo maligtas. Pag sinabi natin kaligtasan or salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we're saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is a question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also I received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, wala na tayong gagawin, hihinto na po tayo doon, or tutuldok na po ba tayo doon? Alam niyo, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, sa bandang baba po ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing. Hindi rin po tayo matatapos sa pananampalataya. But we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kailangan sundin po natin. Kaya lang, another question is this, how will you obey?
That is by applying it to ourselves. And sabi po sa Acts chapter 2 verse 38, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ko, kahit feeling mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong nagawang kasalanan, ang bibigat ng mga nagawa mo, but for as long as nandun po yung genuine repentance sa puso, dahil dyan po nakatingin ng Panginoon. Hindi po interesado ang Panginoon sa nakalipas mo sa mga nakaraan po natin. Hindi po yan ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ng Diyos sa atin, yung pong taos puso na pagsisisi. And believe me, my friend, for as long as nandun po yung genuine repentance, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. At yung pong tubig niya symbolizes the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sasabi, tayo mababago na po. Nabanggit po yan sa Romans 8:11, ganyan din po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Sa lahat ng mga first-time viewers, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan pinipilit natin magbago, ilang panahon, sa mga susunod na panahon, bumabalik sa dati, tapos pipilitin mo na naman magbago, tapos babalik ka na naman sa dati, mapupuna po ninyo pabalik-balik, ayaw ka magbago ng lubusan. Bakit? Sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabi nating power. Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. Yan ang mag-guide po sa atin kung ano yung tama at mali. Yan ang magpapaalala sa atin na kailangan gawin natin kung ano yung gusto ng ating Panginoon, yung nakakalugod po sa Kanya. So napaka-importante po na matanggap po natin ang Holy Spirit sa ating po mga buhay. So take note, ito po tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga first-time viewers, pwede po ba na itaas po niyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsubok? Yuko po ninyo yung mga ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit ang panalangin nito, naandun yung taos puso na tayo po'y humihingi ng tawad sa Panginoon. Nagsisisi po tayo sa lahat ng ating pong mga nagawang kasalanan at pagkakamali. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Tatawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Sa mga screens po ninyo, pwede po kayong tumawag dyan para makapag-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, you can directly message us sa ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile, bilang pagtatapos po mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan, next week po,
Babalik po tayo dito ulit sa ating pong GBS para sa ating pagpapatuloy ng ating pong series at may panibago po tayong pag-uusapan. This is regarding the sin of Manasseh. So again, God bless every one of you and to God be all the glory.